Kakapinid pa lamang niya ng pinto, ay napahinto siya dahil manalanghap siyang ibang amoy na humalo sa naluluto sa kusina. Napakunot noo siya at muling huminga ng malalim upang siguruhin kung tama siyang naaamoy. Amoy bulaklak talaga. Biglang may sumulpot isang waiter na mukhang katatapos lamang mag-deliver ng pagkain sa customer dahil may hawak pang tray. Nang makita siya nito, ay malawak na ngumiti ang lalaki at papanod yung kumislap ang mga mata. "Good morning, Ma'am Anika." "Good morning." Nakangiti rin niyang bate. "Mabuti ho at maaga kayo. May sorpresa kayong makikita sa opisina ninyo. Matutuwa kayo." Pero si Chef Lucio, hindi masyadong natuwa nang dumating ang mga iyon kanina. Pabulong ang huling pangungusap ng waiter bago ngumisi at tuluyang pumasok sa loob ng kusina. Umangat ang mga kilay ni Anika at napatingin sa pinto ng kanyang opisina. Tumahip ang kanyang dibdib. Sa kutob na lumukob sa kanya na ma-realize na sa loob ng gagaling ang amoy ng bulaklak. Pumasok siya sa loob ng opisina at bumungad sa kanya ang napakaraming basket ng bouquet ng iba't ibang kulay ng orchids. The flowers were beautiful and the scent smells like summer. Umawang ang kanyang mga labi sa pagkamangha at lumapit sa pinakamalaking basket at tinaplos ang tululot ng orchids doon. Naago ang kanyang atensyon ng maliit na card na nakasingit sa basket. Kinuha niya iyon at halos hindi humihinga binuksan upang basahin ang nakasulat sa loob. "I don't care if you don't remember." Isang pangungusap lamang iyon. Simple sa isang tingin. Subalit kahit nakasulat lamang iyon sa simpleng puting card, pakiramdam niya ay may ibang kahulugan iyon. That one sentence feels like a promise of things that are about to come. Walang nakalagay kung kanino iyon ang galing, pero alam ni Anika kung sino ang nagpadala ng mga bulaklak na iyon. Matagal na nakatitig lamang siya sa nakasulat sa card, habang sa likod ng kanyang isipan ay bumabalik ang imahe ng mukha ni Rafael. Bumukas ang pinto ng opisina at napakurap sa Anika. Agad na bumaling siya roon. Nakita niyang nakatayo roon si Lucio, na suot ang chef uniform nito. "Nandito ka na raw," sabi nito. Bumaba ang tingin ng lalaki sa card na hawak niya at umasim ang mukha. "Alam mo ba kung kanino nang galing ang mga iyan?" Muli ay napatingin siya sa card at tumango. Matagal ang katahimikan bago tumikim si Lucio. "Yung lalaki nagpunta kahapon." Isinara ni Anika ang card at binulsa. Pagkatapos ay nakangiting tinignan niya ang lalaki. "Oo, alam mo, hindi pa ako nag-aalmusal. Pwede bang kumain muna ako bago ka tutulungan sa kusina?" Umangat ang mga kilay ni Lucio. "Iniiba mo ang usapan. Ang sabi ni Lilian kagabi, ganyan din daw ang ginawa mo sa kanya nung nagtanong siya. Ayaw mong sabihin sa amin?" "Hindi sa ganoon. Hindi ko pa lang din alam kung paano ikikwento ang isang bagay na ako mismo hindi ko pa maintindihan." Aniya sa sarili. Bumuntong hininga si Anika at lumapit kay Lucio. "Sasabihin ko sa tamang panahon. Huwag na ninyong masyadong intindihin, okay? Parang gusto ko maging customer ngayong umaga. Sa resto ako kakain at hindi sa kusina ngayon, ha? Ayaw mo lang sa kusina dahil alam mo, kukulitin kita. At kapag dumating si Lilian, ganoon din ang kanyang gagawin." Nagdududang sabi ni Lucio. Tumpak. Ngumisi lang si Anika at mabilis na lumabas ang opisina patungo sa mismong restaurant. Siya ay pumesto sa pinakamalayong lamesa mula sa kusina at sa counter kung saan madalas pumapesto si Lilian kapag shift ng babae. Isa pa paborito niya ang pwestong iyon dahil doon tumatama ang liwanag ng araw kapag ano ang oras. Hindi maintindihan ng mga kaibigan niya kung bakit. Gustong-gusto niya ang nasisikatan ng araw. Ang sabi lang niya ay nasanay siya noong nasa Dubai pa lang sila nakatira. Pero minsan, pakiramdam ni Anika may ibang dahilan. She can sometimes feel it in her chest. That warm feeling that she could not explain. But it was there. Yung pakiramdam na kapag napunta ka sa isang lugar sa unang pagkakataon, pero pakiramdam mo, nakapunta ka na roon dati.
O yung kapag may nangyari sa iyo na sigurado ka na nangyari na dati, pero hindi mo lang matandaan kung kailan. O yung kapag may naamoy kang pabango na nagpapaalaala sa iyo sa nakaraan na hindi mo naman matandaan, pero yung pakiramdam mo nga ng mga sandaling iyon ay naaalaala mo. In Annika's case, it was always the smell of summer that made her feel those strange things. Agad na lumapit ang isang waiter na binigyan si Annika ng brewed coffee nang siya nakapwesto na sa paborito niyang lamesa. Unlimited kasi iyon sa kanilang restaurant kapag umaga. Habang hinihintay ang pagkain niya, iginala niya ang tingin sa paligid. Marami silang customer. Malapit kasi sa mga commercial buildings sa kanilang pwesto. Kaya mga nagtatrabaho sa mga gusaling iyon ay sa kanila kumakain. Dahil doon, kaya meron pa silang private room sa isang bahagi na nakalaan para sa mga business meetings over breakfast, lunch, and dinner. Nang muling igala ni Annika ang tingin sa paligid, wala sa loob na binilang niya ang mga lamesa. Pagkatapos inalaala ang basket of bouquet ng orchids na nasa loob ng kanyang opisina. May naisip siyang ideya. Alam niya marami silang maliit na glass vase sa storeroom na ginagamit lang nila kapag may mga ginaganap na wedding reception at kung ano pang special event sa restaurant. Sayang naman kung nakatago lamang ang mga bulaklak. Masyado namang marami para dalhin niyang lahat sa bahay. Kaya pagkatapos niyang kumain, ay kinalkal kaagad niya ang glass vase at nilagyan ng mga orchids ang bawat isa. Tinulungan siya ng dalawa sa staff nila. Pagkatapos, ay nilagyan niya sa gitna ng bawat lamesa ang mga bulaklak sa labi sa tuwa ng mga customer nila. Hawak na ni Annika ang huling vase ng orchids na bumukas ang glass door ng restaurant at may pumasok mula roon. Napalingon siya roon at may nakahanda ng ngiti na makita kung sino ang bagong dating. Si Rafael at ang kanang kamay nito na sa kanyang pagkakatanda ay tinawag nitong Alem. Katulad kahapon, ay napalingon kaagad ang mga tao sa loob ng restaurant sa dalawa. Lalo na kay Rafael. Kahit pa hindi katulad kahapon, ay kaswala jeans at simpleng t-shirt lamang ang suot nito ngayon. Marahil dahil kahit ganoon, ang ayos ng binata ay hindi niya naaalis ang kakaibang oran taglay nito. O marahil, dahil masalata ang ganda ng pangangatawan ni Rafael sa ayos nito ngayon. He was a very handsome man and oozing with dark charisma as if he's from another world. Agad na napunta kay Annika ang tingin ni Rafael at may kumislap na emosyon sa mga mata nito na nagpadiretso sa kanyang pagkakatayo. Kayo na naman ang paraan nito ng pagtingin sa kanya as if he's sharing an intimate secret. Lumapit sa kanya ang lalaki at bumaba ang tingin sa vase ng orchids na hawak niya. Umangat ang gilid ng mga labi nito bago muling sinalubong ng tingin ang kanyang mga mata. I see that you like the flowers. Napakurap sa Annika at hinamig ang sarili. Of course, I like it. Walang kinalaman ng bulaklak sa naging asta na nagpadala. Sagot niya. Nawala ang munting ngiti sa mga labi ni Rafael. Medyo nagsisituloy siya sa sinabi. The flowers are a token of my apology for what happened yesterday. I want to talk to you again and this time, I will hold my temper. Nag-alangan si Annika. I have a job in the kitchen the whole day. I don't know if I will have enough time to talk to you. Bahagyan tumango ang lalaki. It's fine. I will stay here until you have time. Iyon lang ang naglakad na ito, patungo sa isang bahagi ng restaurant. Kasunod ang kanang kamay nito. Napasunod ang tingin sa Annika at natigilan na makita ang pinili ni Rafael na pumwesto sa lamesang kanina ay nooko pa niya. Kahit pa mas maliwanag na ang sikat ng araw doon. Sandali pang ibinaling ng lalaki ang mukha paharap sa liwanag at nakita niya lumambot ang ekspresyon sa mukha nito na para bang ninanamnam ang init ng araw, na para bang may sumaging magandang alaala sa isip nito. Alam na niyang kahapon pa na ubod ng gwapo si Rafael, but he was the most handsome at that moment, na para bang pinatingkad kung anumang naalaala nito ang itsura ng binata. Hindi maiilis ang tingin ni Annika ang tingin kay Rafael. Ano kaya ang naalaala niya? Kung hindi pa may dumaang waiter
na humarang sa view niya sa direksyon ng binata, ay hindi pa niya mababawi ang tingin. Mabilis niyang inilapag ang vase ng orchid na hawak niya sa nag-iisang lamesa na wala pang bulaklak. Pagkatapos, ay pumunta ng kusina upang itutok ang kanyang atensyon sa dapat naman talaga ay ginagawa niya, ang magluto. Nandito pa rin sila? Bulong ni Lilian. Hindi na mabilang ni Anika kung ilang beses sumungaw sa kusina para lamang sabihin iyon. Mula pa kaninang umaga na dumating ang kaibigan niya, ay wala na itong bukang bibig, kung hindi si Rafael, na ayon sa kanyang kaibigan, ay isang eye candy. At dahilan, para mas marami raw silang customer sa araw na iyon. Ang mga babae raw kasing mga nagtatrabaho sa mga kalapit na gusali, ay napapasok sa restaurant nila kapag nakikita si Rafael mula sa glass wall, na para bang hindi lang naghihinala si Lilian kahapon na masamang tao ang binata. May balak pa siya manatili hanggang magsara tayo? Puno naman disgustong bulala si Lucio. Kanina pa nakasabangot ang lalaki. Wala pa nung magkausap sila sa opisina tungkol sa mga bulaklak. Nakakagulat iyon. Dahil sa tagal na ng pagkakakilala ay alam ni Anika na good-natured at pala kaibigan ang lalaki. Hindi ito nagkagalit o nagpapakita ng disgusto na gaya ngayon. Hindi daw sila aalis ngayon hanggat hindi kami nakakapag-usap, sabi niya. Huminga siya ng malalim at mabilis na naghugas ng mga kamay. Pagkatapos ay hinubad niya ang apron, pero hinayaan lamang ang chef uniform niya. Pupuntahan ko siya. Anika, reklamo ni Lucio. Pumaling siya sa lalaki. Ano? Alangan naman, huwag kong kausapin ng tao. Wala naman siyang ginagawang masama sa akin. Malumanay niyang sabi. Mukhang wala maiisip na isagot si Lucio, kaya tumalikod na siya at lumabas ng kusina. Agad namang umagapay sa kanya si Lilian. Pagpasensyahan naman na si Lucio. Nagsiselos lang iyon. Bulong nito sa kanya. Napabuntong hininga sa Anika. Walang dahilan para magselos siya. Wala kaming relasyon. At lalo, wala rin kaming relasyon ni Rafael. So, Rafael ang pangalan niya. Kahit pangalan niya ang pogi. Alam ko, napansin ko, siya yung tipo ng lalaki na habang tumatagal mo tingnan, lalong gumagwapo at nagmumukhang macho. Pwede siyang ihilera kina Brad Pitt at kung mas bata-bata ng konti kina Channing Tatum. Kaya na-insecure si Lucio eh. Tapos, pinadalhan ka pa ng napakaraming bulaklak. Orchids pa. Ang mahal-mahal ng isang bouquet nun. Litaniya pa ni Lilian na napaghahalataan ng pagkahilig sa mga Hollywood actors. Napailing na lang siya at tumingin sa direksyon kung nasaan ang lamesa na nakita ng inukupa ni Rafael kaninang umaga. Naroon pa nga ang dalawang lalaki. Si Rafael ay may kausap sa cellphone at seryoso ang expression sa mukha. May dalawang tasa ng kape sa lamesa. Huminga na malalim sa Anika at naglakad palapit sa dalawa. Don't ask. Just do what I instructed you to do. As long as everything is progressing the way I planned it, then it's fine. Narinig niya ang sabi nito sa kung sino mang kausap sa kabilang linya ng ilang metro na lamang ang kanyang layo dito. Si Alem mauna nakaramdam ng kanyang presensya. Lumingon ito at agad tumayo mula sa pagkakaupo. Dahil lang kaya napatingin din sa kanya si Rafael na dumiretso ng upo at mabilis na nagpaalam sa kausap sa cellphone. You are free now? Tanong ni Rafael sa kanya. Wala ka bang ibang plano sa araw na ito at talaga naghihintay ka? Takang tanong ni Anika nang tuluyang makalapit sa lamesa. Medyo nagitla pa siya ng ituro ni Alem sa kanya ang silya na kanina inuupuan ito. Pero alanganin din siyang ngumiti at umupo roon pagkatapos magpasalamat. My sole purpose for coming here is to see you. So no, I don't have any plans today or the coming weeks until I get what I want. Seryosong sabi ni Rafael. Bahagyang kumunot ang kanyang noo. Sinabi mo sa card na wala kang pakialam kung hindi kita maalaala. Kung ganoon, ano pang kailangan mo? Ano pa ang gusto mo? Kung hindi ang pilitin akong alalahanin ka. Ilang sandali, tumitig lamang sa kanya si Rafael. Pagkatapos, ay mabagal ngunit puno ng determinasyon ang sunod itong sinabi. Yes, I said,
I don't care if you don't remember, but of course, it would be better if you do. It would be better if your memories can come back to you. But I don't want to force you because it will not do you any good. Pero kahit ano pa ang mangyari, ay hindi pa rin nagbabago ang dahilan kung bakit ako nasa Pilipinas. Hindi pa rin nagbabago ang sentro ng lahat ng desisyon at aksyon ang ginagawa ko for the last 8 years. Isa lang ang gusto ko, ikaw.